Earth 828, 1964, isang espesyal na palabas ng Ted Gilbert Show ang ginanap upang gunitain ang ika-4 na anibersaryo mula nang unang mabuo ang maalamat na Fantastic Four. Nagsimula ang lahat sa 4 na henyong siyentipiko, sina Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, at Ben Grimm, ay naglunsad ng isang makabagong paglalakbay tungo sa kalawakan. Sa kalagitnaan ng kanilang misyon, hindi inaasahan na sila ay ma-exposed sa cosmic radiation na lubhang nagbago sa kanilang DNA at nagkaloob sa kanila ng pambihirang kapangyarihan. Si Reed ay nagkaroon ng abilidad na mainat ang anumang bahagi ng kanyang katawan dahilan upang tawagin siyang Mr. Fantastic. Si Sue naman ay kayang maglaho at gumawa ng force fields kaya tinagurian siyang The Invisible Woman. Ang katawan ni Johnny ay kayang magpalabas ng apoy at kaya rin niyang sumipsip ng apoy sa oras ng panganib, kaya tinagurian siyang The Human Torch. Si Ben naman ay nagbago ang katawan at nagkaroon ng itsurang parang bato, dahilan upang tawagin siyang The Thing. Sa paglipas ng mga taon, naging mga bayani sa New York ang Fantastic Four, lalo na nang makaharap nila ang kontrabidang si Harvey Elder na kilala bilang Mole Man, pinuno ng underground realm ng Subterranea. Mula noon, iniukit nila ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan bilang mga bayani ng bagong panahon at mga tagapagtanggol ng daigdig. Sa kanilang 4 na taong kabayanihan, si Sue ay pinasok pa ang larangan ng politika bilang pinuno ng Future Foundation na naglalayong isulong ang pandaigdigang kapayapaan. Ang inisyatibong ito ang nagdala sa kanya sa isang walang kaparis na pakikipagtulungan mismo sa The Mole Man upang subukang magtaguyod ng kapayapaan sa pagitan ng kanyang kahariang nasa ilalim ng lupa at ng mundo sa ibabaw. Dahil sa kanilang walang katapusang kabayanihan, tumibay ang reputasyon ng Fantastic Four bilang mga tagapagligtas ng daigdig. At dito nagsisimula ang kanilang kwento. Sa makasaysayang ika-4 na taon, yumanig sa mundo ang balitang nagdadalang tao si Sue. Kaagad na sumagi kay Reed ang isang mabigat na tanong at pagkabahala. Labis siyang natakot sa magiging kalagayan ng kanilang anak, sapagkat pareho sila ni Sue ay nagbago ang henetika dahil sa pagkaka-expose sa cosmic radiation. Malaki ang posibilidad ng mutation, at mabigat sa kanyang isipan ang ideya na maaaring ipanganak ang sanggol na may superpowers. Kasabay ng kanyang pagkabahala, may isa pang palaisipan si Reed, ang pagtuklas sa isang kakaibang transmission mula sa malayong kalawakan na hindi niya maunawaan ang kahulugan. Sa panahong iyon, ipinakita rin niya kay Johnny ang kanyang pinakabagong imbensyon, isang umuusbong na teknolohiya sa teleportation. Nakaramdam si Johnny ng matinding pangamba tungkol sa misteryosong transmission na nasagap ni Reed dahil wari pamilyar sa kanya ang ilang linya nito. Samantala, kahit patuloy ang pag-aalala ni Reed para sa kanilang anak, nanatiling matatag si Sue at tiniyak sa kanya na ang kanilang sanggol ay ganap na normal at easy silang bilang isang ordinaryong tao. Sa kabilang banda, abala si Ben sa pagpapasaya ng mga bata sa isang lokal na paaralan, isang gawain na tila nakatawag pansin sa isang guro at maaaring maging simula ng bagong romansa para sa kanya. Sa isang mapayapang gabi habang ang 4 na bayani ay naghahanda ng kanilang hapunan, biglang nagpakita sa harap ng Baxter Building ang isang nilalang mula sa ibang mundo. Siya ay si Silver Surfer, na nagdala ng nakapangingilabot na mensahe mula sa nilalang na nagngangalang Galactus, ang Planet Eater, na kumakain ng mga mundo upang mapawi ang kanyang gutom sa enerhiya. Ang mabigat na babala ng Silver Surfer ay nagsabing ang daigdig nila ang susunod na magiging biktima. Your planet is now marked for death. Your world will be consumed by the Devourer. There is nothing you can do to stop him. Use this time to rejoice and celebrate. For your time is short. Agad na sumugod si Johnny upang habulin ang Silver Surfer, at nang sa wakas ay nasundan niya ito, nagsalita ang dayuhan ng isang mahiwagang pangungusap sa kanyang katutubong wika. Inilahad ni Johnny ang pangyayari sa kanyang mga kasama, ngunit dahil malabo ang mensahe, hindi nila ito gaanong pinansin. Hindi nagtagal, napatunayang hindi biro ang banta ni Galactus. Natuklasan ni Reed na 5 planeta sa isang malayong kalawakan ang tuluyan ng nabura dahil sa kanya. Walang nakakaalam kung paano niya ito winasak, ngunit malinaw na naglaho ang mga ito nang walang bakas. Dahil sa nalalapit na panganib, gumawa ng matapang na desisyon ang Fantastic Four, hahanapin nila si Galactus bago pa man siya makarating sa daigdig. Ipinahayag nila ang kanilang plano sa publiko, at makalipas ang kaunting panahon, muli silang naglakbay tungo sa kalawakan.
Pagkapasok ng kanilang spaceship sa labas ng atmosfera ng daigdig, agad nitong pinaandar ang FTL o Faster Than Light Engine, naghahanda upang pumasok sa isang wormhole upang makahanap ng pinakamabilis na daan papunta mismo sa kinaroroonan ni Galactus. Wala pang isang saglit, nakarating sila sa planetang bahagyang mas malaki kaysa sa Earth. Habang sila'y papalapit, nakadetect si Reed ng di pangkaraniwang bugso ng init mula sa planeta, isang nakababahalang senyales na may mali. Sa mismong sandaling iyon, walang awang winawasak na pala ni Galactus ang mundong iyon. Sue, hide us! Biglang nawalan ng kontrol si Ben sa kanilang spaceship, tila ba may di nakikitang puwersang humihila rito. Doon muling nagpakita ang Silver Surfer, nagdadala ng nakapangingilabot na imbitasyon, tinatawag sila ni Galactus upang humarap sa kanya. Sa kanilang nakakatakot na paglalakbay papalapit sa Planet Eater, inutusan ni Reed ang kanyang maaasahang robot na si Herbie na mangolekta ng mga sample mula sa winasak na planeta. Samantala, pilit namang sinusubukan ni Johnny na makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa Silver Surfer, ngunit sa huli ay nabigo siya. Sa wakas, nakaharap nila mismo si Galactus. Ipinakilala nito ang sarili, isiniwalat na siya ay nagmula pa bilyon-bilyong taon na ang nakararaan bilang si Galen, isang ordinaryong mortal mula sa planetang tinatawag na Ta. Nang bumagsak at magwakas ang kanyang orihinal na universo, si Galen ay na-expose din tulad nila sa isang kosmikong nilalang at muling isinilang bilang si Galactus, isang dambuhalang entity na nilalamon ng walang katapusang gutom sa enerhiya, gutom na nagtutulak sa kanya upang lamunin ang mga planeta. Ngunit sa kanilang matinding pagkabigla, ipinahayag ni Galactus ang kanyang di inaasahang interes sa isang bagay na nasa loob ng katawan ni Sue. Tama, ang nais ni Galactus ay ang sanggol sa sinapupunan ni Sue. Buo ang paniniwala niya na ang bata sa sinapupunan niya ay nagtataglay ng walang hanggang kosmikong kapangyarihan, isang energy source na kapag nakamit niya ay makapagpapahinto na sa kanya sa paglamon ng mga planeta. Ngunit agad siyang tinutulan ni Reed, mariing itinanggi ito at iginiit na ang kanilang magiging anak ay isang ordinaryong tao lamang. Nang marinig ni Galactus na hindi handang isakripisyo ni Reed at Sue ang kanilang anak alang-alang sa kaligtasan ng daigdig, nagpasya siyang pilit na kunin ang sanggol mula sa sinapupunan ni Sue. Sa isang iglap, nagbigay ng matinding paglaban ang apat at nagawang makabalik sa kanilang ship. Subalit ang marahas na pagkilos ni Galactus ay nagdulot ng matinding paghilab ng sinapupunan ni Sue. Surfer on our 6! I'm here, Sue. Hold on! When I finally met someone interesting. Bending the beam! Habang sumisid sila sa wormhole, walang tigil silang hinabol ng Silver Surfer, hanggang sa wakas, nalinlang ni Reed at ng kanyang mga kasama at nakulong ang Silver Surfer mismo sa wormhole na kanilang tinatahak. Hindi nagtagal matapos makatakas sa nakakatakot na habulan, nanganak si Sue ng kanilang anak sa mismong spaceship sa gitna ng anti-gravity na kalawakan. Pagbalik nila sa daigdig, sinalubong sila ng dakilang pagtanggap na pinangunahan ni Nichols, ang CEO ng Future Foundation, at ng sabik na mundo na muling tinatanggap ang kanilang mga bayani. Subalit ang pagdiriwang na iyon ay agad na napalitan ng pangamba para sa mga mamamayan ng buong mundo, nang ikwento ni Reed ang tunay na nangyari at ang kanyang pagtanggi na isakripisyo ang kanilang sanggol para sa kaligtasan ng mundo. Ito ang unang beses na tinagurian sila ng mga tao na makasarili.
Pinangalanan nila ang sanggol na Franklin. Nanatiling nalilito si Reed kung bakit ganoon kalakas ang pagnanasa ni Galactus kay Franklin, lalo na't ilang ulit na niyang masusing sinuri ang katawan ng bata at wala naman siyang nakitang kakaiba. Nadagdagan pa ang kanyang pagkadismaya nang ang mga materyal na nakolekta ni Herbie ay hindi agad makapagbigay ng sagot dahil mangangailangan ito ng 10 taon ng pananaliksik. Sa ngayon, tila wala silang paraan upang talunin si Galactus. Sa huli, nagplano si Reed ng isang mapanganib ngunit matapang na hakbang upang hadlangan si Galactus sa paglamon ng Earth, kung saan ililipat niya sa napakalayong lokasyon ng kalawakan ang buong planetang Earth gamit ang teleportation device na kanyang bagong imbento. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay maglalagay sa daigdig ng napakalayo na aabutin si Galactus ng milyon-milyong taon bago niya maabot ang bagong lokasyon ng Earth. Samantala, isang pambihirang pangyayari ang naganap nang biglang naunawaan ni Johnny ang ilang salita mula sa mahiwagang transmission na nasagap ni Reed kamakailan, batay sa recording mula sa naunang pagkikita niya sa Silver Surfer. Kinagabihan, lalo pang nabalisa ang buong mundo dahil sa naging pasya ng Fantastic Four na tanggihan ng alok na isakripisyo si Franklin para sa kaligtasan ng lahat. Ang pangyayaring ito ay tila nagbago ng paninindigan ni Reed, ngunit nanatiling matatag si Sue. Hayag niyang sinabi na, anuman ang kalagayan ng kanilang anak, hinding-hindi niya ito ipagkakaloob. Sa sandaling iyon, humarap si Sue sa mga mamamayan ng New York. Ipinakilala niya si Franklin bilang bagong kasapi ng kanilang pamilya at buong puso niyang ipinaliwanag na ang kanyang mga aksyon ay para lamang ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay, gaya ng hangarin ng lahat sa mundo na hindi maging biktima ni Galactus. Sa pamamagitan ng mga salitang nag-udyok ng pagkakaisa, inanyayahan ni Sue ang sangkatauhan na magsama-sama at harapin si Galactus. Sapagkat kahit hindi niya isasakripisyo ang kanyang anak, hinding-hindi rin niya naman hahayaang lalamunin ang kanilang daigdig nang hindi lumalaban. Doon ipinahayag ni Reed sa lahat ng tao ang matinding plano na ilipat ang buong Earth, at nanawagan sa lahat ng mga tao na tumulong sa paggawa ng isang teleportation bridge bilang paraan para sa dakilang paglilipat na ito. Di nagtagal, nagsimulang magtayo ang iba't ibang bansa ng napakalalaking portal bridges. At dahil ang paglipat ng isang buong planeta ay nangangailangan ng napakalaking konsumo ng kuryente, nanawagan si Reed sa lahat ng mamamayan ng mundo na magtipid sa paggamit ng kuryente. Nagpasya rin si Reed na ihinto ang kanyang masusing pananaliksik tungkol sa kalagayan ng kanyang anak at tuluyang isinuko ang lahat sa tadhana. Anuman ang nakalaan para sa kanyang anak ay mangyayari. Itinakda ang paglilipat ng Earth sa loob ng maikling panahon dahil mabilis nang papalapit si Galactus sa kanilang kasalukuyang kinaroroonan. At sa mismong kritikal na sandaling ito, tuluyan nang naunawaan ni Johnny ang buong kahulugan ng transmission na kanyang pinag-aaralan. Ngunit dahil sa kapos na oras, wala na siyang pagkakataon na ipaalam ang kanyang natuklasan. Sabay-sabay na gumana ang mga dambuhalang portal bridge sa buong mundo, at sabay-sabay na nag-synchronize upang makabuo ng protective layer na maglilipat sa Earth. Subalit biglang dumating ang Silver Surfer, kumikilos sa bilis na hindi kayang isipin, at sistematikong winasak ang mga portal bridges sa iba't ibang bansa, hanggang sa isa na lamang ang natira, ang nasa New York. What is that? What's happening? She's going for this bridge. Tahimik na hinarap ni Johnny ang Silver Surfer mag-isa. Ipinatugtog niya ang recording ng bagong isinaling transmission, at doon ipinahayag ang tunay na pangalan ng Silver Surfer, siya ay si Shallabal. Nalaman din na isinakripisyo ni Shallabal ang sarili para sa kaligtasan ng kanyang sariling planeta, nang ialay niya ang sarili sa paglilingkod kay Galactus, na siyang nagbago sa kanya upang maging nilalang na tinawag niyang Silver Surfer. Sa 23 transmission na naisalin ni Johnny, natuklasan na lahat ng iyon ay nagmula sa mga nakapangingilabot na hiyaw ng walang bilang na mga nilalang mula sa mga planetang nilamon ng walang sawang pagkagutom ni Galactus sa enerhiya. Ang mga nakapangingilabot na hiyaw na iyon ay nagpasiklab ng matinding pagkabagabag at pagkakasala kay Shallabal, at napagtanto niyang lubos na di makatao at walang dangal ang mga gawain ni Galactus. Sinamantala ni Johnny ang pagkakataon at inanyayahan si Shallabal na magsanib puwersa upang sabay nilang harapin si Galactus. Ngunit dahil iisa na lamang ang natitirang portal, batid nilang hindi na sapat ang oras upang mailayo ang planetang Earth mula sa orbit nito. Doon, habang nakatingin kay Franklin, naisip ni Reed ang tila isang baliw na ideya, kung hindi maililipat ang Earth, si Galactus mismo ang dapat na may teleport palayo sa mundo.
Ngunit may isang nakapangingilabot na kondisyon. Kailangan nilang maakit si Galactus na lumapag sa Portal Bridge sa New York upang maisagawa ang teleportation. Ang tanging paraan upang mahikayat si Galactus na lumapag sa lungsod ng New York ay gamitin ang sarili nilang anak bilang pain. Bagaman unay tumanggi, sa huli ay napilitan si So na gawin ang napakasakit na desisyon, isugal ang kaligtasan ng kanilang anak para sa kapakanan ng lahat. Upang maisakatuparan ang desperadong planong ito, napilitang kainin ni Reed ang kanyang pride at humingi ng tulong sa isang tao na tunay niyang kinasusuklaman, si Moleman. Pansamantalang magsisilbing evacuation site para sa mga residente ng New York ang Subterranea. Ang mismong bitag ay maingat na inilagay sa gitna ng isang plaza ng lungsod kung saan ilalagay nila si Franklin, umaasang mahuhulog si Galactus sa bitag sa sandaling tumapak ito sa Earth. Nang tuluyan nang dumating si Galactus sa harapan ni Franklin, iyon ang magiging hudyat para sa apat na bayani na magpakawala ng isang distraction at mailigtas si Franklin. Ngunit habang papalapit na si Galactus sa itinakdang bitag, bigla niyang napagtanto na nasa ibang lugar pala si Franklin. Clever little bugs. Go for Franklin! Agad namang pinakawalan ng apat na bayani ang kanilang mga atake, desperadong pinipigilan si Galactus na lumapit kay Franklin. Ngunit gaano man kalakas ang kanilang mga pagsalakay, nanatiling hindi natitinag si Galactus, at madaling tinatabig ang bawat isa sa kanila. Sa isang nakakatakot na pangyayari, nahulog si Franklin sa mga kamay ni Galactus. You are my salvation. My deliverance from this vicious hunger. Si Sue, na nasaksihan ng kanyang anak na hawak na ni Galactus, ay agad na ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas, pinakawalan ng isang makapangyarihang puwersa na nagtulak kay Galactus patungo sa teleportation portal. Put down my son! Sue, stop! Save our son! Johnny, the controls! Sa huling mga sandali, sa awa ng natitirang oras, milagrosong nailigtas ni Reed si Franklin bago tuluyang naitulak si Galactus sa portal. Gayunpaman, nakatakda itong magsara sa loob ng 10 segundo, nagbibigay kay Galactus ng mahalagang pagkakataon upang makatakas. Nang makita ito, nagpasya si Johnny na isakripisyo ang sarili ngunit biglang sumingit si Shalabal, dala ng matinding pangangailangang tubusin ang kanyang mga kasalanan bilang Silver Surfer. Sa isang tulak lamang, parehong nahulog si Shalabal at Galactus ng malalim sa portal sa pinakahuling segundo bago ito tuluyang nagsara. Sa mismong sandaling iyon, agad na rumesponde sina Reed, Johnny, at Ben patungo kay Sue. Ngunit ang matinding pagod na tiniis niya ay naging labis. Lubusan nang naubos ang lakas ni Sue at binawian siya ng buhay. Sa isang huling nakakasakit na sandali, hinayaan ni Reed na mayakap ni Franklin ang kanyang ina. Noon napatunayan ang dating pahayag ni Galactus, tunay ngang taglay ni Franklin ang napakalaking kapangyarihang kosmiko.
Sa banayad na haplos ng kanyang kamay, isang milagro ang naganap. Kinabukasan, inimbitahan muli ang 4 na superhero sa Ted Gilbert Show. Gayunpaman, isang emergency call ang dumating at agad silang umalis ng studio bago pa man sila maipakilala ng host. Hindi na sila bilang Fantastic Four, kundi ipinahiwatig bilang Fantastic Five. Sa mid-credit scene makalipas ang 4 na taon, lumaki si Franklin bilang isang pambihirang matalino at henyo, gaya ng kanyang ama na si Reed. Sa sandaling iyon, nakita si So na inuutusan si Herbie na kunin ang paboritong libro ni Franklin. Ngunit laking gulat niya nang may ibang dumating upang makita si Franklin. At ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Dr. Doom.